Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Una, bakit kinakailangang kilatisin ang mga huwad na leader? Ngayong natapos na nating pagbahaginan ang iba't ibang pagpapamalas ng mga antikristo, pagbabahaginan naman natin ngayon ang isang bagong paksa, ang iba't ibang pagpapamalas ng mga huwad na leader. Sa mga taon na ito ng pananampalataya sa Diyos, naharap na kayo sa lahat ng uri ng mga pagpapamalas at pagsasagawa ng mga huwad na leader. Sa proseso ng pagtatanggal ng sambahayan ng Diyos sa mga huwad na leader sa lahat ng antas, karamihan ng mga tao ay nagkakamit ng kaunting pagkakilala sa mga huwad na leader. Ibig sabihin, karamihan ng mga tao ay may kaunting pagkaunawa sa ilang partikular na pagpapamalas ng mga huwad na leader. Pero anuman ang pag-arok mo, o gaano man karami ang nauunawaan mo, sa huli ay hindi ito sapat na sistematiko o partikular. Sa panahon ng mga halalan sa iglesia, maraming taong hindi nakakaunawa sa mga prinsipyo ng paghahalal ng mga leader, kung anong uri ng tao ang pipiliin bilang leader at kung anong uri ng tao bilang leader ang makakapagdala sa mga kapatid sa realidad ng mga salita ng Diyos at ang pasok sa pamantayan bilang leader. Wala silang masyadong kamalayan o hindi masyadong malinaw sa kanila ang mga bagay na ito. May ilang tao pang ang magulo ang isip at walang pagkilatis na tahasang naghahalal ng mga huwad na leader sa panahon ng mga halalan. Pinipili ang sinumang parang huwad na leader habang bulag sa sinumang tunay na kalipikado at kayang maging isang leader na may kakayahan at pagkatao ng isang leader. Ang mga taong wala naman talagang kakayahan at pagkatao para maging mga leader ay nahahalal dahil sa panlabas na sigasig o ilang magandang pag-uugali nila. At dahil tumutugma sila sa mga kuro-kuro ng mga tao tungkol sa pagiging mabuti, habang ang mga taong talagang nagtataglay ng lahat ng kalipikasyon para mamuno ay hindi kailanman nahahalal. Ang mga taong naghahangad ng kasikatan at masigasig na gumugugol ng kanilang sarili, pero walang anumang kapabilidad sa gawain, ay palaging makikita sa lahat ng uri ng kapaligiran. Mukhang masyadong aktibo at iisipin ng karamihan ng mga tao na kalipikado at dapat mahalal ang ganitong klase ng tao. Ang resulta, pagkatapos mahalal ang ganoong mga tao, hindi nila kayang magbasa ng anumang gawain. Ni hindi nga nila magawang ipatupad ang mga pagsasaayos ng gawain ng ang itaas at hindi rin nila alam kung paano. Kahit na palagi silang buong sigasig na nagpapakaabala, pagkatapos mamuno sa loob ng ilang panahon ay walang pagbuti at kaunti ang pag-usad ng alinman sa gawain ng iglesia at madalas na nagkakaroon ng mga sitwasyon kung saan magulo ang gawain ng iglesia o hindi nagkakaisa ang mga tao dahil sa panggugulo o pang-aagaw ng kapangyarihan ng masasamang tao. Ito ang mga bungang dulot ng gawain ng mga huwad na leader. Pagkatapos mahalal ang isang huwad na leader, bukod sa maiimpluwensyahan at magdurusa ang buhay pagpasok ng mga kapatid, kasabay niyon ay negatibo pang maaapektuhan ang iba't ibang item ng gawain ng iglesia, kaya hindi maisasagawa ng maayos
o epektibo ang gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Isa itong problemang bahagyang dulot ng mismong mga huwad na leader, pero bahagya rin itong may kaugnayan sa mga taong naghalal sa kanila. Kung hindi mo nauunawaan ang mga katotohanang prinsipyo, wala kang pagkilatis at bulag ka at hindi mo makita ang totoo sa mga tao, kaya humahantong ka sa paghahalal ng isang huwad na leader. Hindi lang ang sarili mo at ang iba ang pinipinsala mo. Nagdurusa rin ang gawain ng iglesia. Ito ang epekto at pinsalang dulot ng mga huwad na leader sa buhay pagpasok ng hinirang na mga tao ng Diyos at sa gawain ng iglesia. Sa makatuwid, dapat nating kilatisin at isa-isang banggitin ang iba't ibang pagpapamalas ng mga huwad na leader. At batay roon ay bibigyang daan ko kayong maunawaan kung aling mga pag-uugali ang dapat na ipakita ng isang leader na pasok sa pamantayan, kung anong gawain ang dapat niyang gawin at kung ano mismo ang saklaw ng mga responsibilidad niya. Napakahalaga ng paksa ng pagkilati sa mga huwad na leader dahil tinatalakay nito ang gawain ng iglesia, ang buhay pagpasok ng bawat isa sa hinirang na mga tao ng Diyos, at lalo na kung paano umuusad ang bawat tungkulin. Pwedeng sabihin ng ilan, wala akong layuning tumakbo sa halalan, ni anumang ambisyon o kagustuhang maging leader o manggagawa. May kamalayan ako sa sarili at sapat nang maging pangkaraniwang mananampalataya, kaya walang kinalaman sa akin ang aspektong ito ng mga katotohanang prinsipyo. Kung gusto kong makinig, makikinig ako sa bagay tungkol sa sarili kong buhay pagpasok at kaligtasan. Walang kinalaman sa sarili kong buhay pagpasok ang iba't ibang pagpapamalas ng mga huwad na leader at ang mga katotohanang nakapaloob doon. Kaya hindi ko kailangang makinig o pwede akong makinig ng lumilipad ang isip o wala sa loob at basta lang dumaan sa proseso nang hindi ito isinasa puso. Isa ba itong magandang saloobin? Sinasabi ng iba, wala akong ambisyon at ayaw kong tumakbo bilang leader. Mula pa noong bata ako, hindi ko kailanman nilayong maging isang opisyal o mamukod-tangi sa iba. Gusto ko lang maging isang karaniwan at ordinaryong tao. Ginusto ko nang maging tagasunod mula pa noong magsimula akong sumampalataya sa Diyos. Gusto kong sinusunod ang mga utos ng iba at ginagawa ko ang anumang ipinagagawa nila sa akin. Napakasimpleng maging ganitong uri ng tao. Isa lang akong simpleng taong ayaw mag-alala o magkaroon ng pasanin, kaya hindi ko kailangang pakinggan ang mga bagay na ito at ayaw ko rin. Tama ba ang pananaw na ito o hindi? Hindi ito tama. Ano ang hindi tama rito? Kahit na ayaw nilang maging leader, kung hindi nila nauunawaan ang aspektong ito ng katotohanan at hindi nila kayang kilatisin ang mga huwad na lider, sa panahon ng mga halalan, malamang na pipili sila ng isang huwad na lider na makakaapekto sa gawain ng iglesia at sa buhay pagpasok ng hinirang na mga tao ng Diyos. Isang aspekto ito. May iba pa ba? Umiiral sa bawat isa sa atin ang problema ng mga huwad na lider. At dapat nating suriin, pagnilayan, at unawain ang sarili natin. Kung hindi natin kayang kilatisin ang mga huwad na lider, ni hindi natin malalaman kapag nailihis na tayo ng isa at magdurusa ang sariling buhay natin. Ang ganitong uri ng pananaw ay isang pagpapamalas ng hindi paghahangad sa katotohanan. Ang pagiging leader sa sambahayan ng Diyos ay hindi tulad ng pagiging ambisyoso at pagnanais na maging opisyal sa mundo.
Ang pagiging leader ay paghahangad sa katotohanan ng mas mabuti, pagdadala ng pasanin para sa gawain ng iglesia at pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Pagsisikap ito tungo sa katotohanan. Bilang isa sa hinirang na mga tao ng Diyos, may obligasyon at responsibilidad tayong mag-ulat ng mga huwad na lider. Kung hindi natin kayang kilatisin ang mga huwad na lider, mahahayaan natin ang isang huwad na lider na makakuha ng kapangyarihan at makaapekto sa gawain ng iglesia. Ilang aspekto iyon? 5 aspekto. Ang bawat isa sa 5 aspektong ito ay tama at tumpak na tumpak. Kung hihimayin ang diwa ng problemang ito batay sa pananaw ng uri ng taong binanggit ko, sa esensya ay may 5 aspektong ito. Gusto mo mang maging leader o hindi, bilang isa sa hinirang na mga tao ng Diyos, dapat mong akuin ang posisyon ng taga-subaybay sa mga leader at manggagawa. Ang sambahayan ng Diyos ay sambahayan mo rin, at ang isang leader ay parang isang munting tagapangalaga ng bahay. Kung hindi niya pinamamahalaan ng maayos ang mga bagay-bagay, maaapektuhan at madadamay ka rin, kaya may responsibilidad at obligasyon kang subaybayan ang lahat ng gawain niya. Isang buod ng 15 responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Hindi mahirap kilatisin ang mga huwad na leader dahil ang ganitong uri ng tao ay karaniwan na sa loob ng iglesia. Umiiral na sila magmula pa noong umiral na ang mga leader ng iglesia at ang gawain ng iglesia. Ang kakayahan at abilidad na makaarok, karakter at piniling landas nila ay pawang maraming tiyak na pagpapamalas. Bago himayin ang mga tiyak na pagpapamalas na ito, dapat muna nating maunawaan kung ano ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa at kung anong partikular na gawain ang pangunahing kaakibat nito. Tanging ang mga taong kayang gawin ng maayos ang partikular na gawain ito ang mga pasok sa pamantayan bilang leader at manggagawa. Ang mga taong hindi kaya ang gawain ito ay mga huwad na leader. Siguro karamihan ng mga tao ay wala pa ring paraan para kumilatis ng mga huwad na leader. Hindi makaarok sa mga pangunahing prinsipyo at hindi alam kung aling mga aspekto ang pinakakritikal na kilatisin. Ngayon, sistematiko muna nating pagbahaginan kung ano ba mismo ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Isa-isa nating ilista ang mga iyon para malinaw na malaman ng lahat. Pagkatapos maunawaan ang mga prinsipyong ito, kapag muling naghahalal ng mga leader at manggagawa, magkakaroon na kayo ng tumpak na pamantayan para sukatin kung paano ba talaga maghalal at kung sino ba talaga ang tamang taong ihahalal. Kaya, ilista muna natin ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Una, akayin ang mga tao na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos at unawain ang mga ito at pumasok sa realidad ng mga salita ng Diyos. Ikalawa, maging pamilyar sa mga kalagayan ng bawat uri ng tao at lutasin ang iba't ibang paghihirap na may kaugnayan sa buhay pagpasok na nararanasan nila sa tunay nilang buhay. Ikatlo, ibahagi ang mga katotohanang prinsipyo na dapat maunawaan para magampanan ng maayos ang bawat tungkulin. Ikaapat, alamin palagi ang sitwasyon ng mga superbisor ng iba't ibang gawain at ng mga tauhan na responsable sa iba't ibang mahalagang trabaho
at agad na iayos ang tungkulin nila o tanggalin sila kung kinakailangan para maiwasan o mabawasan ang mga kawalan na dulot ng paggamit sa mga taong hindi angkop at matiyak ang kahusayan at maayos na pag-usad ng gawain. 5. Panatilihing mayroong napapanahong pagkaarok at pangunawa tungkol sa estado at pag-usad ng bawat item ng gawain at magawang agarang lutasin ang mga problema, itama ang mga paglihis, at remedyohan ang mga kapintasan sa gawain nang sa gayon ay maayos itong makausad. 6. Iangat at linangin ang lahat ng uri ng kalipikadong talento upang ang lahat ng naghahangad ng katotohanan ay magkaroon ng pagkakataon na magsanay at pumasok sa katotohanang realidad sa lalong madaling panahon. 7. Magtalaga at gumamit ng iba't ibang uri ng tao ng makatwiran, batay sa kanilang pagkatao at mga kalakasan, upang ang bawat isa ay magamit sa pinakamainam na paraan. 8. Agarang iulat at hanapin kung paano lutasin ang mga kalituhan at paghihirap na nararanasan sa gawain. 9. Tumpak na ipagbigay alam, iatas, at ipatupad ang iba't ibang mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos alinsunod sa mga hinihingi nito. Magbigay ng patnubay, pangangasiwa, at panghihikayat, at mag-inspeksyon at magsubaybay sa estado ng pagpapatupad sa mga ito. 10. Maayos na pangalagaan at makatwirang ilaan ang iba't ibang material na item ng sambahayan ng Diyos, mga aklat, iba't ibang kagamitan, pagkaing butil, at iba pa, at magsagawa ng mga regular na inspeksyon, pagmimentena at pagkukumpuni upang mabawasan ang pagkasira at pagkasayang. Gayon din, iwasang angkinin ng masasamang tao ang mga ito. 11. Pumili ng mga maaasahang taong may pagkataong pasok sa pamantayan, lalo na para sa gampanin ng sistematikong pagrerehistro, pagbibilang, at pangangalaga ng mga handog. Regular na suriin at tingnan kung tama ba ang mga papasok at papalabas, nang sa gayon ang mga kaso ng paglulustay o pagwawaldas, pati na ang mga hindi makatwirang paggastos ay matukoy kaagad. Ipatigil ang gayong mga bagay at humingi ng makatwirang kabayaran. Dagdag pa rito, iwasan sa anumang paraan na mapasakamay at makuha ng masasamang tao ang mga handog. 12. Agaran at tumpak na tukuyin ang iba't ibang tao, pangyayari, at bagay na nakagagambala at nakagugulo sa gawain ng Diyos at sa normal na kaayusan ng iglesia. Pigilan at limitahan ang mga iyon at ituwid ang mga bagay-bagay. Dagdag pa rito, pagbahaginan ang katotohanan upang magkaroon ng pagkilatis ang hinirang na mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng mga gayong bagay at matuto sila mula sa mga iyon. 13. Protektahan ang hinirang na mga tao ng Diyos mula sa panggugulo, panlilihis, kontrol, at lubhang pamiminsala ng mga antikristo, at bigyan sila ng kakayahan na kilatisin ang mga antikristo at talikuran ang mga ito mula sa puso nila. 14. Agarang kilatisin at pagkatapos ay paalisin o patalsikin ang lahat ng uri ng masasamang tao at mga antikristo. 15. Protektahan ang iba't ibang mahalagang tauhan sa gawain,
Pinangangalagaan sila mula sa mga pang-aabala ng mundong nasa labas at panatilihin silang ligtas upang matiyak na makauusad ng may kaayusan ang iba't ibang mahalagang item ng gawain. Naibuod na ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa sa 15 item sa kabuuan at magbabahaginan tayo batay sa mga ito. Tingnan muna natin ang bawat gampanin sa 15 item na ito. Ang unang 3 ay tumatalakay sa isyu ng pag-unawa ng mga tao sa katotohanan at buhay pagpasok. Ito ang pinakapangunahing gawaing dapat gawin ng mga leader at manggagawa at isa sa mga pangunahing kategorya. Bilang isang leader o manggagawa, pinakapangunahin mong dapat magampanan ang mga gampaning ito. Taglayin ang ganitong uri ng kakayahan, magkaroon ng ganitong uri ng pasanin, at magawang pasanin ang responsibilidad na ito. Ito ang mga pinakapangunahing bagay na dapat mong taglayin. Ang mga leader at manggagawa ay dapat na makapagbahagi tungkol sa mga salita ng Diyos. Mula sa mga iyon ay maghanap ng landas ng pagsasagawa. Akayin ang mga tao na maunawaan ang mga salita ng Diyos. At akayin ang mga tao na maranasan at makapasok sa mga salita ng Diyos sa tunay na buhay at madala ang mga ito sa tunay na buhay. Gamitin ang mga ito para lutasin ang iba't ibang problema o paghihirap na kinakaharap sa tunay na buhay at sa proseso ng paggawa sa tungkulin nila. Kung ang hinirang na mga tao ng Diyos ay may mga problemang kailangang lutasin ng isang leader o manggagawa, pero hindi kayang gamitin ng leader o manggagawa ang katotohanan para lutasin ang mga problema, walang pakinabang ang leader o manggagawang iyon. Walang kakayahang gawin kahit ang pinakasimpleng gawain. Hindi pasok sa pamantayan ang ganitong uri ng leader o manggagawa. Ang pang-4 at pang-5 mga item ay nauugnay sa iba't ibang item ng gawain ng iglesia at sa mga supervisor ng mga item na iyon ng gawain. Kung hindi pangangasiwaan ng maayos ng mga leader at manggagawa ang mga supervisor, pwedeng magulo o maabala ng masasamang tao ang gawain ng iglesia. Maiimpluwensyahan nito ang pagiging epektibo at pag-usad ng gawain, at pwede pangang maparalisa ang mismong gawain. Sa makatuwid, ang pang-4 at pang-5 gampanin ay iyong mga gampanin din na dapat gawin ng maayos ng isang leader na pasok sa pamantayan. Ang pang-6 at pang-7 mga item ay tumutukoy sa pag-aangat, paglilinang, at paggamit sa lahat ng uri ng tao. Ang prinsipyo ng paggamit sa mga tao ay ang gamitin ang lahat ng tao sa pinakakapaki-pakinabang na paraan at pwedeng gampanan ng lahat ng uri ng tao ang tungkulin nila basta't pasok sa pamantayan ang pagkatao nila at kaya nilang tugunan ang mga hinihinging pamantayan ng sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, pahintulutan ang lahat ng uri ng tao na makagawa ng mga angkop na tungkulin. Hindi kailangang pilitin ang isda na mamuhay sa lupa o pilitin ang mga baboy na lumipad. Sapat ng angkop ang isang tao para sa isang gampanin. Kaya niya itong gawin ng maayos at mahusay siya. Higit pa rito, may ilang gampanin na may mga aspektong teknikal at propesyonal at pwedeng magaling sa mga iyon ang ilang tao, pero hindi pa talaga sila nakagagawa ng anumang gawain sa ganitong larangan. Ni nauunawaan nila ang mga nauugnay na prinsipyo. Para sa mga taong ito, kung naaabot nila ang pamantayan para sa pag-aangat at paglilinang sa sambahayan ng Diyos, dapat silang mabigyan ng pagkakataon
at maiangat at malinang para matuto sila. Sa ganitong paraan, pwedeng mas dumami pa ang mga angkop na taong aako sa iba't ibang gampanin sa sambahayan ng Diyos at walang mababakante sa tuwing kakailanganin ng iglesia ng mga tao para sa iba't ibang gampanin. Mga isyu ito ng dalawang aspekto ng pag-aangat at paglilinang sa mga tao at paggamit sa mga tao. Tingnan natin ang pang-8 at pang-9 na item. Tinatalakay ng dalawang item na ito ang saloobin ng mga leader at manggagawa sa pagharap sa gawain. Ibig sabihin, kung sila ba ay kayang tumupad sa mga responsibilidad nila, may katapatan, at may abilidad na maging mahusay sa pagtrato sa mga hinihingi ng Diyos at sa mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos at habang nakararanas ng mga paghihirap sa gawain. Ang pang-10 at pang-11 mga item ay tumatalakay sa mga prinsipyo sa likod ng pagtrato sa mga handog at sa lahat ng uri ng pag-aari sa sambahayan ng Diyos. Sa isang banda, tinatalakay ng dalawang item na ito ang kakayahan at kapabilidad sa gawain ng mga tao, at sa isa pang banda ay tinatalakay ng mga ito ang mga isyu ng pagkatao, kung may katapatan ba ang isang tao at kung kaya ba niyang tuparin ang mga responsibilidad niya. Sunod naman ay tingnan natin ang pang-12, pang-13 at pang-14 na item tungkol sa ilang pambihirang sitwasyong nangyayari sa iglesia. Halimbawa, kung may nanggagambala at nanggugulo at nakaaabala sa normal na buhay ng iglesia. Siyempre, ang pinakamalubha ay ang paglitaw ng mga antikristo o iba pang uri ng taong dapat paalisin o patalsikin. Kung paano haharapin ang ganitong mga uri ng tao at sa anong mga prinsipyo ay gawain din na saklaw ng responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang agad na matuklasan ang mga problema at kapag nalaman mong may nagdudulot ng mga paggagambala at kaguluhan, agad itong mapigilan, maharap at malutas at masigurong hindi nagugulo ang gawain ng iglesia at ang buhay iglesia. Ito ang mga isyong tinatalakay ng 3 item na ito. Ang panghuling item ay tumatalakay sa isyu ng personal na kaligtasan ng lahat ng uri ng mahahalagang tauhan sa gawain, pati na ang isyu kung magagarantiyahan ba ang lahat ng uri ng mahalagang gawain. Makakausad ang gawain kung ligtas ang mga tauhan, pero kung magkakaroon ng mga problema o nakatagong panganib sa kaligtasan ng mga tauhan, magiging issue kung makakausad ba ang gawain o hindi. Magbalik-tanaw tayo at tingnan natin kung ilan lahat ang mga pangunahing kategorya. Ang una, pangalawa, at pangatlong mga item ay nabibilang sa unang kategorya, ang buhay pagpasok ng tao. Ang pang-4 at pang-5 ay nabibilang sa pangalawa. Ang iba't ibang item ng gawain ng iglesia at ang mga supervisor ng mga item na iyon ng gawain. Ang pang-6 at pang-7 ay nabibilang sa pangatlo. Ang paggamit, paglilinang, at pag-aangat sa lahat ng uri ng tao. Ang pang-8 at pang-9 ay nabibilang sa pang-4. Ang mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos at mga paghihirap sa gawain. Ang pang-10 at pang-11 ay nabibilang sa pang-5. Ang mga handog at pag-aari ng sambahayan ng Diyos. Ang pang-12, pang-13, at pang-14 ay nabibilang sa pang-6.
ang mga pambihirang sitwasyong nangyayari sa iglesia. Ang panlabinlima ay nabibilang sa pampito. Ang mahalagang gawain ng iglesia at ang kaligtasan ng mga tauhan. May 7 kategorya sa kabuuan na may nakapaloob na 15 item. Ang 7 kategoryang ito ay saklaw ng responsibilidad ng mga leader at manggagawa at bahagi ng trabaho nila. Bilang isang leader o manggagawa, ang 7 kategoryang ito ang mga pinakapangunahing gampanin mo sa trabaho at ang 7 kategoryang ito ang saklaw ng mga hinihingi ng sambahayan ng Diyos sa isang leader o manggagawa. Kung gusto nating sukatin kung kaya bang magtrabaho ng maayos ng isang leader, kung mayroon ba siyang kapabilidad sa gawain, kung nagtataglay ba siya ng kakayahang maging isang leader, at kung pasok ba siya sa pamantayan bilang leader, dapat nating gamitin ang 7 kategoryang ito. Matapos itong maunawaan, batay sa 7 pangunahing kategoryang ito, isa-isa nating pagbabahaginan at hihimayin ang mga pagpapamalas at partikular na pagsasagawa ng mga huwad na leader, pati na ang mga nagawa nila noong panahon nila bilang leader na nagpapatunay na mga huwad na leader sila at mga hindi pasok sa pamantayan. Kapag sinukat ayon sa 7 kategoryang ito, may matibay na ebidensya at medyo makatarungan at makatwiran ito. Sabihin ninyo sa akin, dapat ba nating isa-isang pagbahaginan ang 7 kategoryang ito o ang 15 item? Aling paraan ang mas maganda? Isa-isang pagbahaginan ang 15 item. Nababagay iyan sa kagustuhan ninyo. Mas detalyado, mas maganda. Hindi ba?